Alerto mga pensyonado Mayo 2026. Kumakalat ang balitang sinisimulan na umano ng Pilipinas ang mahigpit na pag-check sa bank statements ng mga pensioners. Pero totoo ba ito o panibagong kalituhan lang? Huwag agad maniwala o mag-share. Panoorin muna hanggang dulo dahil ibubunyag natin ang tunay na update sa Philippine pension payments, posibleng pagbabago at kung ano talaga ang dapat asahan ng mga retirees sa darating na panahon. Kung gusto mong laging updated sa totoong pension news at maiwasan ang maling impormasyon, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay eksklusibong nagbibigay ng malinaw at direct na updates para sa mga pensioners sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens at mga pensyonado na nanonood ngayon. Mayroon akong napakahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman ngayong Mayo 2026 at hindi ito biro o fake news. Sumat kapag isang tunay na alerto, siya maaaring makaapekto sa inyong buwanang pensyon at mga benepisyo. Kaya pakiusap, makinig ng mabuti at huwag munang iscroll yan dahil ang impormasyong ito ay maaaring makatulong sa inyo na maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nagsimula na ang gobyerno ng Pilipinas, partikular na ang mga ahensya na namamahala sa mga pensyon at social benefits, na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga bank statements ng mga pensyonado. Hindi ito pamimili ng tao o diskriminasyon, kundi bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno upang masiguro na ang bawat piso na galing sa kaban ng bayan ay tunay na napupunta sa mga taong karapat-dapat na makatanggap nito. Maraming pensyonado ang nagtataka kung bakit bigla na lang silang nakatanggap ng mga liham mula sa SSS, GSIS o kaya naman ay sa mga bangko kung saan nila natatanggap ang kanilang pensyon. Ang totoo, hindi ito random check lamang, may malaking dahilan kung bakit ito ginagawa ngayon. Sa nakaraang mga taon, nakita ng gobyerno na may mga irregularities sa sistema ng pag-release ng mga pensyon. May mga kaso ng mga taong patay na pero patuloy pa rin na nakakatanggap ng pensyon. May mga double entry kung saan ang isang tao ay nakakatanggap mula sa dalawa o higit pang ahensya ng gobyerno. At meron din mga kaso ng identity fraud kung saan ang ibang tao ay gumagamit ng identity ng isang senior citizen para makatanggap ng benepisyo. Dahil dito, nagdesisyon ang gobyerno na magsagawa ng comprehensive audit sa lahat ng pensioners' accounts upang malinis ang sistema at masiguro na ang mga tunay na nangangailangan ay hindi makokompromiso ang kanilang benefits. Ang proseso ng pagsusuri ay nagsimula na noong unang linggo ng Mayo 2026. Ang mga bangko ay nakatanggap ng direktiba mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa mga concerned government agencies na magbigay ng access sa transaction history ng mga account holders na nakatanggap ng government pension. Hindi po ito paglabag sa privacy dahil meron naman pong legal basis at proper protocols na sinusunod. Ang mga pensyonado ay bibigyan ng proper notification at mayroon silang karapatan na malaman kung ano ang dahilan ng pagsusuri sa kanilang account. Ngayon, maaaring nagtaka kayo kung ano ang hinahanap ng gobyerno sa inyong mga bank statements. Una sa lahat, tinitingnan nila kung ang account ay aktibo pa rin at kung ang may-ari ay tunay na nabubuhay pa. Maraming pensyonado na ang namatay na pero ang kanilang pamilya ay patuloy na nag-withdraw ng pension nila sa pamamagitan ng ATM card o online banking. At ay itong krimen na may karampatang parusa sa ilalim ng batas. Pangalawa, sinusuri nila kung mayroon bang unusual transactions o deposits na hindi consistent sa profile ng isang pensioner. Halimbawa, kung ang isang pensyonado ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera mula sa mga hindi kilalang sources, ito ay maaaring mag-trigger ng further investigation dahil baka may money laundering o iba pang illegal activities na involved. Pangatlo, tinitingnan din nila kung ang pensyonado ay may ibang sources of income na hindi ni-report. Tandaan na merong certain limits at conditions ang mga pension benefits. Kung ikaw ay employed pa rin o may malaking business income, maaaring hindi ka na qualified para sa full pension benefits o kaya naman ay kailangan mong mag-declare ng additional income para sa tax purposes. Hindi ibig sabihin na bawal kang magtrabaho habang pensyonado ka, pero kailangan mong sumunod sa mga regulasyon at i-report ang iyong income ng tama upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagsusuri ay ang verification ng identity. Gumagamit ang gobyerno ng biometric data, facial recognition, at iba pang modern technology upang masiguro na ang taong nakatanggap ng pensyon ay tunay na ang lehitimong beneficiary. May mga kaso kasi na ang mga kamag-anak ay patuloy na gumagamit ng ATM card ng kanilang yumaong magulang o lolo at lola upang mag-withdraw ng pensyon. Ito ay isang seryosong krimen na maaring magresulta sa suspension ng benefits, pagbabayad ng multa,
at kahit imprisonment depende sa severity ng kaso. Para sa mga pensyonado na wala namang tinatago at sumusunod sa lahat ng batas at regulasyon, walang dapat na ikabahala. Ang pagsusuri na ito ay routine lang at hindi kayo makakasagabal sa inyong regular na pagtanggap ng pensyon. Pero mahalaga na kayo ay cooperative sa mga kahilingan ng government agencies. Kung kayo ay makatanggap ng notice na kailangan ninyong magpresenta ng certain documents o kailangan ninyong pumunta sa opisina para sa interview o verification, huwag ninyong balewalain ito. Ang hindi pagsunod sa mga notices ay maaaring magresulta sa temporary suspension ng inyong benefits habang isinasagawa ang investigation. Ngayon, gusto kong i-address ang mga common concerns at tanong na natatanggap ko mula sa mga pensyonado tungkol sa issue na ito. Una, maraming nagtanong kung kailangan ba nilang magpakita ng lahat ng kanilang bank accounts kahit na yung mga account na hindi related sa pension. Ang sagot ay depende sa request ng agency. Karamihan, ang in-focus lang naman nila ay yung account kung saan natatanggap ang pensyon. Pero kung may probable cause na may irregularities, maaari nilang hilingin ang information tungkol sa iba pang accounts para sa mas comprehensive review. Pangalawa, may mga pensyonado na nagtatanong kung pwede ba nilang tanggihan ang request para sa bank statements dahil sa privacy concerns. Technically, meron kayong rights under the Data Privacy Act, pero tandaan na ang mga government agencies ay may legal authority to request this information para sa legitimate purposes tulad ng anti-fraud measures at compliance verification. Ang pagtanggi ay maaaring mag-trigger ng red flag at maaaring maging dahilan para sa suspension ng benefits habang ino-resolve ang issue. Pangatlo, may mga nagtanong kung ano ang mangyayari sa mga pensyonado na nasa abroad o hindi na nakatira sa Pilipinas. Ang good news ay may provisions naman para sa inyo. Mayroon kayong option na mag-submit ng documents online o through registered mail at pwede rin kayong mag-authorize ng representative sa Pilipinas na mag-assist sa inyo sa verification process. Pero kailangan ninyong siguraduhin na updated ang inyong contact information sa agency para matanggap ninyo ang mga notices at instructions. Ang usta pang importanteng tanong ay kung gaano katagal ang verification process. Based sa initial timeline na binigay ng gobyerno, ang standard verification ay dapat matapos within 30 to 60 days. Pero kung may mga naka-flag na anomalies o irregularities, maaaring mas matagal ang proseso dahil kailangan ng mas detalyadong investigation. During this period, ang inyong pension ay patuloy namang ire-release unless may major findings na mag-warrant ng immediate suspension. Para sa mga pensyonado na may legitimate reasons kung bakit may unusual transactions sa kanilang account, halimbawa ay may medical emergency kaya may malaking withdrawal, o kaya naman ay nagbenta ng property kaya may malaking deposit, huwag kayong mag-alala. Anong importante lang ay meron kayong supporting documents na maipapakita kung kinakailangan. Magtago kayo ng mga resibo, medical certificates, deed of sale, o anumang dokumento na makakapag-explain ng mga transactions na ito. Umunda transparency ay ang key para maiwasan ang mga problema. Gusto ko ring i-highlight ang mga common red flags na tinitingnan ng mga investigators upang malaman ninyo kung ano ang dapat iwasan. Una, ang frequent large withdrawals na hindi consistent sa inyong lifestyle o needs. Kung kayo ay regular lang na pensyonado tapos biglang may withdrawals na umaabot ng hundreds of thousands of pesos, ito ay natural na mag-raise ng questions. Pangalawa, ang multiple deposits mula sa iba't ibang sources, lalo na kung yung sources ay hindi properly documented. Pangatlo, ang pag-transfer ng malaking halaga ng pera sa ibang accounts, lalo na kung yung account ay pag-aari ng ibang tao. May special attention din ang mga investigators sa mga joint accounts. Maraming pensyonado ang may joint account with their children or other family members para sa convenience. Ito ay legal naman, pero kailangan ninyong masiguro na ang lahat ng transactions ay properly documented at ang mga parties involved ay properly identified. May mga kaso kasi na ang joint account ay ginagamit para sa questionable transactions na alam o hindi alam ng pensioner. Ang gobyerno ay hindi lang naman umaasa sa bank statements. Ginagamit din nila ang cross-referencing sa ibang government databases tulad ng Civil Registry, Bureau of Internal Revenue, Land Transportation Office, at iba pa. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay may record sa civil registry na namatay na pero may continuing pension payments, automatic na yan ay magiging subject ng investigation. O kaya naman, kung may record sa BIR na may malaking income ang pensioner pero hindi nag-declare, ito ay maaaring magresulta sa tax liabilities at adjustment ng pension benefits.
Para sa mga pensyonado na may business o may rental properties, mahalaga na properly declared ninyo ang inyong income. Hindi naman kayo bawal na magnegosyo o mag-rent ng property habang pensioner kayo, pero kailangan ninyong sumunod sa tax laws at i-report ang inyong income. May mga cases na ang pension benefits ay adjusted based sa total income ng pensioner upang masiguro na ang limited resources ng government ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Ang isa pang aspeto na kailangan nating pag-usapan ay ang role ng mga bangko sa verification process na ito. Ang mga bangko ay legally obligated na mag-cooperate sa government agencies kapag may valid request para sa information, pero meron din silang responsibility na i-protect ang privacy ng kanilang clients. Kaya ang mga bangko ay susundin lang ang proper protocols at mag-release lang ng information na specifically requested at with proper authorization. May mga pensyonado na nakatanggap na ng letters mula sa kanilang banks informing them na ang kanilang account ay subject ng government audit. Kung kayo ay isa sa mga ito, ang first step na dapat ninyong gawin ay basahin ng mabuti ang letter at maintindihan kung ano ang hinihiling. Karamihan, ang hinihingi lang naman ay confirmation na kayo ay still alive at active ang account. May mga banks na nag-require ng personal appearance para sa biometric verification. May mga banks naman na pwede nang mag-submit ng certified true copy ng valid ID at recent photos. Mahalaga ring malaman ninyo na mayroon kayong rights bilang pensioner at account holder. Mayroon kayong right to be informed kung bakit kayo subject ng investigation. Meron kayong right to review kung ano ang mga findings. At meron kayong right to contest or mag-explain kung may disagreement kayo sa findings. Kung kayo ay naniniwala na may mali sa proseso o may unfair treatment, meron kayong option na mag-file ng complaint o mag-seek ng assistance mula sa proper authorities. Ang Ombudsman at ang Civil Service Commission ay mga ahensyang pwede ninyong lapitan kung may grievances kayo related sa government pension at benefits. Meron din kayong option na mag-seek ng legal assistance mula sa Public Attorney's Office kung kailangan ninyo ng legal representation pero hindi kayo afford ng private lawyer. Ang mga senior citizens organizations at advocacy groups ay pwede rin kayong tulungan na i-navigate ang proseso at i-protect ang inyong rights. Gusto ko ring mag-remind sa inyong lahat na huwag kayong matakot o mag-panic dahil sa verification process na ito. Kung wala kayong ginawang mali, walang dapat na ikabahala. Ang layunin ng gobyerno ay hindi para pahirapan ang mga pensyonado, kundi para protektahan ang sistema at masiguro na ang benefits ay napupunta sa tamang tao. Sa totoo lang, ang verification na ito ay makakatulong din sa inyo in the long run dahil mas magiging sustainable ang pension system at mas secured ang inyong benefits sa hinaharap. Para sa mga pensyonado na may mga kamag-anak o caregivers na tumutulong sa kanila sa financial transactions, mahalaga na i-properly authorize ninyo ang mga taong ito. Mayroon tayong special power of attorney o authorization letter na pwedeng gamitin para ma-legalize ang arrangement na ito. Hindi enough na verbal agreement lang o family arrangement lang. Kailangan documented para walang problema sa verification. Ang deadline para sa compliance sa initial verification ay June 30, 2026. Lahat ng pensyonado ay dapat nakakomply na sa requirements bago ang deadline na ito para maiwasan ang disruption sa release ng pension. After ng initial verification, ang gobyerno ay mag-implement na ng regular monitoring system para hindi na kailangan ng gantong large-scale audit sa hinaharap. Magiging automated na ang verification through biometric authentication at real-time database checking. Sa mga pensyonado na hindi pa nakakatanggap ng any notice or letter tungkol sa verification, huwag kayong mag-assume na hindi kayo included. Posible na ang letter ay nakarot pa lang o kaya naman ay may delay sa delivery. Ang best practice ay mag-proactive kayo. Tumawag sa inyong pension agency, mag-visit sa website nila, o kaya naman ay pumunta sa nearest branch or office para mag-inquire. Mas better na prepared kayo at ahead of time kaysa ma-caught off guard at ma-late sa compliance. Mayroon ding mga pensyonado na nag-aalala tungkol sa mga scammers na pwedeng mag-take advantage ng situation na ito. Ito ay legitimate concern dahil may mga masasamang loob talaga na gumagamit ng government programs para manloko. Kaya pakiusap, tandaan ninyo ang mga warning signs ng scam. Una, ang legitimate government agencies ay hindi hihiling ng pera o payment para sa verification process. Pangalawa, hindi nila kayo tutawagan ng out of the blue at hihingi ng sensitive information tulad ng PIN, password o full account details over the phone. Pangatlo, ang legitimate notices ay may official letterhead, proper identification ng sender at clear instructions kung saan at paano mag-comply.
Kung may doubt kayo kung ang communication na natanggap ninyo ay legitimate, huwag kayong mag-atubiling magtanong at mag-verify. Tumawag sa official hotline ng agency, pumunta sa official office, o kaya naman ay mag-check sa official website. Never ninyong ibibigay ang inyong personal at financial information sa mga di kilalang tao kahit na sinasabi nila na from government sila. Remember, ang gobyerno ay may proper channels at hindi naman basta-basta lang hihingi ng sensitive information without proper protocols. Sa pagtatapos, ang mensahe ko sa inyong lahat ay maging vigilant pero huwag magpanik. Ang verification process na ito ay normal procedure lang at parte ng good governance. Kung sumusunod kayo sa batas at walang tinatago, walang dapat kayong ikabahala. Pero kailangan ninyong maging cooperative at responsive sa mga request ng gobyerno. Mag-prepare ng inyong documents, mag-update ng inyong contact information, at mag-stay informed sa latest announcements at guidelines. Para sa mga anak, apo at kamag-anak ng mga pensyonado, pakiusap na tulungan ninyo ang inyong mga matatanda na maintindihan ang proseso at makomply sa requirements. Maraming senior citizens ang hindi tech-savvy o hindi comfortable sa mga bureaucratic processes. Ang inyong katulong ay malaking bagay para sa kanila. At please, huwag kayong gumawa ng anything illegal tulad ng pag-withdraw ng pensyon ng namatay ng kamag-anak. Ang short-term gain ay hindi sulit sa long-term consequences na pwedeng mangyari. Ang pension system natin ay built on trust at integrity. Kailangan nating tulungan ang gobyerno na protektahan ang sistema na ito para sa benefit ng present at future generations ng mga pensyonado. Ang verification process na ito ay isang hakbang tungo sa mas transparent, accountable, at sustainable pension system. Samahan ninyo ako sa advocacy na ito para sa better future ng ating mga senior citizens. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na pensyonado din. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat at mabuhay ang mga pensyonado ng Pilipinas.